Nagsumbong ang mga kaanak ng ilang nawawalang sabongero na meron daw mga nagpapakilalang taga-PNP CIDG na humihimok sa kanila na kasuhan si Julie Dondon Patidongan at idiin daw na siya ang mastermind sa kaso. Iniimbestigahan na ito ng Department of Justice. Susurin din ng otoridad ang bungo at mga buto ng tao na nakita sa Taal Lake sa Batangas. Balitang hatid ni Salima Refran. Isang linggo ring nasuspinde ang diving operation sa Taal Lake dahil sa masamang panahon. Sa pagpapatuloy ng operasyon sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero, may na-recover daw na bungo at ilang buto ang Philippine Coast Guard. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. May DNA rin yun eh kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Nakuha ang mga ito sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Julie Dondon Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Gaya ng ibang na-recover sa Taal Lake, isa sa ilalim din ng mga buto sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Sumailalim naman sa dagdag na interview ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang sumbong ng ilang kaanak ng missing sabongeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Patidongan at idiin daw siya bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si Then sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Yung po sabi sa akin ng mga hindi naman daw dapat paniwalaan yung mga salita ni Sir Dondon, kaya nag-iimbestiga sila ng panibago. Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kung palabasin, sila Sir Dondon, yung may kasalanan po talaga sa lahat, o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Nauna nang hiningi ni Remulla kay PNP Chief General Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa isyu ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, bineberipika pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Ang abogado naman ng 12 pulis na pinaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabongero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.